Okay. Uh, can we start? Okay na? Can we start? Okay. Good morning. Thank you for coming. I am former Representative Egay Irize, and I have with me Attorney Asuncion of the Abrenica Beles Law Office, my lawyers. I have invited the Chairman Garcia and or his representative, pero nag-decline po siya dahil lang sinabi niya merong existing case sa Supreme Court at baka daw pinag-iingat ako, baka raw po ako ma-subjudice. Alam nyo, gusto ko sanang intayin na lamang yung desisyon ng Korte Suprema bago magsalita pa tungkol dito. Pero nitong mga nakaraang araw, nakita ko po na busy si Chair Garcia sa pag-demonstrate ng Miro machines sa may mga television stations na siya po ay dumalo at ipinaliwanag niya. At nakita ko po na ito po ay misleading. Ito po ay mali po yung paliwanag at nais ko lang pong liwanagin. Kaya nga po inimbita ko siya para kung sakasakali na mali naman yung sinasabi ko, ma-refute niya. Pero ang sagot niya po ay baka daw po ma-subjudice. Simple lang po naman yung dalawang issue sa Supreme Court. At tinatanong ko lang whether nag-violate na Republic Act 9369, yung automated election law, particularly Section 7 and Section 12. Sa Section 7, tinatanong ko lang po, tama ba yung ginawa niya na sila po ay nag-convene, ay nag-issue na ng terms of reference before convene in July 2023 before convening the COMELEC Advisory Council. Pero yun lang po ang tanong. Pangalawang tanong, whether the machine is a prototype or the system is a prototype or not. Ibig sabihin ng prototype, ito po ba hindi pa nagagamit sa anumang eleksyon dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Binigyan po sila ng Korte Suprema ng 10 araw para sagutin yung aking petisyon. Ito po ay pinadala noong June 7. Kung gusto po nilang maliwanag na kagad, wala nang gulo, sana nasagot nila ito dahil dalawang issue lang naman. Pero minabuti nila na humingi pa ng extension. In fact, I just received a motion from Miro. They are requesting for another 30 days to answer just these 2 allegations. Ibig pong sabihin, tatagal pa po para madesisyonan ng Korte Suprema yung dalawang simpleng tanong. Ito po bang makina na to at sistema ng Miro ay prototype? Ito ba ay illegal o hindi? Ito bang ginawa nila na kinonvene muna, nag-issue muna sila ng TOR bago mag-convene ng COMELEC Advisory Council ay lumalabag sa RA 9369? Ito lang po yung dalawang question. Pero pinatagal po at kasalukuyan, ang COMELEC po ay on the nag-iikot at mini-mislead yung mga tao tungkol dito sa makinang ito. Kaya po, minabuti ko na ipresenta sa inyo point by point yung mga mali na sinasabi ni Commissioner Garcia at ng COMELEC. Alam niyo po, bakit ko ginagawa ito? Maraming nagtatanong. Ano ba yung motibo ko? Sabihin ko lang po, hindi ko nasasagutin yan. Gusto ko lang alamin sa inyo, ang gusto ko lang po, husgahan nyo kung tama ba o mali yung sinasabi ko. I've been a member and vice chairman of the Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa House for 12 years. Member po ako ng Joint Congressional Committee on Automation for 9 years. I've been a candidate
for 12 elections. 12 elections. I've been a participant in elections since 1980 when I was just 20 years old, either as a candidate or as a campaign staff. So alam ko po yung sinasabi ko. Napakadelikado kung gagamitin itong sistema na ito na pinipresenta ni Commissioner Garcia. Hindi lang po nakakalito, ito po ay pwedeng makakambala, pwedeng magkagulo, at wag naman sana na maging dahilan para magkaroon ng failure of elections. Alam nyo, nung ni-roll out noong 2010, yung PICOS, nagkagulo. Bakit? Bago eh. Bago. Hindi alam ng mga teachers. Ito po, hindi lang bago, hindi pa nagamit sa anumang eleksyon sa buong mundo, nakakalito pa. Nakakalito pa. At yan po yung nais kong ipresenta sa inyo. Siguro i-play natin yung interview ni Commissioner Garcia sa kay Miss Karen Davila. All right, let's go to the demonstration already. How does this work? Well, all right, so let me look at this. If you're going to look at the ballots right now, before the ballot is 160 GSM in peak. Now it's only 90 GSM. So this is less expensive. Usually when it is 160 GSM, we usually import that in China. Now we can purchase this paper. Hindi po totoo na makakatipid tayo dito. Bakit? Kasama po ng kontrata, biro ang bibili ng papel. Ang makakatipid dito, hindi ang gobyerno ng Pilipinas, hindi ang COMELEC, ang makakatipid po dito. Hindi po totoo na makakatipid dito ang gobyerno ng Pilipinas. Makakatipid po dito ang biro dahil parte ng kanilang kontrata ay yung papel. Makakamura pa sila. At ang masama, kung readily available yung mga papel na ganyan, mas manipis. At mas madali po yung fake ballots. Next. Purchase, they bought 2 new machines for printing. 300 million peso each sa HP. So, kasama po yun sa ibibigay sa atin. Kasama po yun sa ibibigay sa atin. Kasama po. Okay? Is the technology of this better than smart methods? I'm curious. Objectively. Yan po. Sabi niya, hindi niya masasagot if it's better than Smartmatic. Last 5 elections, we only spent 6 billion. Now, we are spending 18 billion, almost 18 billion for the lease of this machine. Tapos hindi mo masasabi na ito ay mas maganda o mas mabuti kaysa dun sa lumang mga machines. Next. Yung actual voting na. Nakaganyan po. Yung automatic feature po siya. Yan, pwede. Yes, ma'am. Tingnan po natin. So, insert the ballot. Almost 3 seconds na lang, 200 millimeters per second. Is the technology of this better than smart methods? I'm curious. Objectively. Hindi po, pareho lang. I can't answer the question now. Pareho lang. Pareho lang ang bilis. Once the ballot is inside, it will show to you, to the voter, supposedly, the candidates that you voted. Okay. Oh, it will lalap. Okay, ayan. Ayan po, no? Lalabas daw, pinasok natin sa machine, ayon sa TOR, ang pinakamahabang balota ay 35 inches. Depende sa locality, kung gaano karami yung kandidato. 35 inches. So,
Yung dati po natin sistema, ang tawag dyan, OMR, Optical Mark Reader. Yung Optical Mark Reader, ang sistema po, papasok natin yung ballots, binibilang na ng makina, tapos may lalabas na printed receipt. Prinoseso ng makina, lumabas yung receipt, yung ating boto. Ganun kabilis. Ngayon po, ayon dito, papasok natin, hindi pa bibilangin. Ipoproseso. Ipoproseso ng makina. Nakalimutan po. So, Ma'am Karen, okay, tingnan niyo po, kahit na-enjoy natin ang content, tingnan natin. Mag-isang konti lang. Yes, ma'am. May kunyari, May automatic feature po siya. Ayan, pwede. Yes, ma'am. Tingnan po natin. So, insert the ballot. Almost 3 seconds naman, 200 millimeters per second. Is the technology of this better than smart magnets? I'm curious. Objectively. I can't answer the question now. Once the ballot is inside, it will show to you, to the voter, supposedly, the candidates that you voted. Oh, it will lalap. Tingnan niyo po ang dati pong sistema. Pasok natin, lalabas yung resibo, tapos na. Ngayon po, papasok natin, puproseso ng makina, noong una, sinabi ng COMELEC, lalabas yung actual image of your ballot. Actual. Sinabi po nung una ng COMELEC, lalabas yung actual image of the ballot. Pero, bandang huli po, binago nila. Dahil itong ballot na ito, pag yung actual image ang inilabas nyo, ganyan na lang kaliit doon sa 14 inches monitor. Hindi rin mababasa. So, binago nila. Sabi nila, summary of votes. Summary of votes. Anong ibig sabihin ng summary of votes? Anong pinagkaiba ng summary of votes sa resibo? Wala. Ito po, digital lang. Ito, printed receipt. Ito po, digital receipt. It's the same thing. Anong pinagkaiba? Yung pong printed receipt, 6 billion na po. Ito po, ang halaga, 18 billion. Unnecessary. Unnecessary. Ngayon, may sinasabi nila, tuloy mo, dito magkakagulo. Wala naman, kasi yes. Pero pwede mo sabihin, ay, teka lang, gusto ko labing dalawa na senador ko. Pwede mo ilabas. Yes, ma'am. Put the press, and it shows again. So again, almost 3 seconds, 200 millimeters per second is now scanning. And after scanning, the ballot is being recognized, meaning this is an original ballot, and therefore, ma'am, within selection, no? If you want to change, for example, you want to add another candidate, then you have to yes, ma'am. And then what do they do? The voter goes back to the scene. Yes, ma'am. Pero kung yan, i-customize pa natin because we're going to conduct an emotion studies. Some of the voters will be Or what if when they return, they just sit here and do the collection here? we don't have to include that in our... Okay. Alright, so let's see. Yun po. Diyan na magkakagulo. Imagine, proseso ng yung proseso ng machine para magkaroon ng digital receipt sa monitor. It will take time to process. Tapos, it will take time to review. Noong una, sabi niya, 10 seconds sa harap, 10 seconds sa likod. Yan yung una niya sinabi. Pero ngayon, dahil digital na, hindi na yung ballot mismo, hindi siyempre harap na lang. Di ba? Pagkatapos, alam niyo ba na 30 seconds lang na ma-delay times 1,000 voters per seat. Ibig sabihin niya, additional time of 8 hours
sa voting. Ang voting natin, 6 a.m. hanggang 7 p.m. I-add mo yung 8 hours, ano, daling araw na, umaga na. Hindi pa tapos ang voting. Meron pa. Sabi niya, pwedeng ilabas. Hindi para baguhin yung boto. Kasi, pag binago mo yung boto, may mark na yun eh, may mark. So magdodoble, pag binago mo, di mababaliwala yung boto mo. So ayan ang papel, kung ilalabas, hindi ba na pwedeng baguhin? Pwede ka na magdagdag. Kung dadagdag ka na siya, nakakatawa. Pag ikaw bumoto ka, nagkulang ka, ibig sabihin, pwede mo pang kunin yung balota mo. Tapos babalik ka, additional time. Additional time. Kung 1 minute yan, 16 hours. Imagine, at dito na po papasok yung kaguluhan. Pag nilabas mo yung balota, andun yung mga watchers ng mga kandidato, titignan niya, bakit? Bakit nilabas ang balota? Tapos po nakalabas sa screen yung mga binoto mo. Ayun na, yung mga vote buyers, nagpa-fiesta niya na yun. Ano, ang laking kaguluhan ng gagawin niya. Alam niyo, nung tumakbo ang unang congressman, na-delay po ng 3 hours yung aking proclamation. Bakit po? Doon sa malalakas ako, dinelay po, alas 3, alas 4 na tumating yung mga balon. Ngayon po, napakadaling gamitin ito ng mga enterprising politicians. Bakit? For example, mahina ako doon sa isang presito. Ang gagawin ko lang, yung mga botante ko, halimbawa meron sa 1,100 voters, sabihin ko, mauna na kayo. Tapos lahat, ilabas nyo, lahat ng protesta gawin nyo. Sabihin nyo lang, hindi yan ang boto ko. Sabihin nyo lang, at kulang ako, magdadagdag ako. Gaano katagal? Pipila ba yung mga tao? 5 hours? May 12? Kasagsagan ng kainitan? Mag-uuwian yan. Maraming nagdidisiplina. Ngayon pa lang, magta-time and motion ang COMELEC. Yung sistema nila, hindi nila pinag-aralang mabuti nung during the post qualifications. Nakakapagtaka po ito. Play natin. To count that votes voted for A goes to B. Makikita na nila ng mga watchers nila, ng mga candidates, if their votes were actually counted or not. Why? Because may ballot images now. And we will even allow them to get the ballot images. We are going to allow them to take pictures, and the majority parties and the minority parties will be able to see whether the votes were really counted or not counted, because they have all the results, the transmitted copy, the copy of the election returns, the copy from the QR code, and they also have the copies of the ballot images. It's the same thing. It's impossible, really. It's the same thing sa BCM. There are 32 copies. Lahat ng political parties, lahat ng candidates, may watchers, bibigyan po ng kopya. Pareho lang, walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Sabi, po-post, pwede lang i-post. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, 6 billion to 18 billion pesos. Next. As if you look at any background on those with election back. Basically, it's all of us who are a part of the joint venture, and so on. Okay?
Sige, magulo, papaliwanag ko daw. And during the Senate hearing, the senators pointed out that's the reason we're going to change that law. And now, in the present Procurement Act that they proposed, they are going to change that only those with the election background can participate in the common procurement. Those with the election. Yan po. Ngayon, inamin niya na wala naman talagang experience ang St. Timothy. Pero as a commission, managing election, they can exercise their rights. Dahil sila naman yung gumagawa ng terms of reference. Pero ito, tingnan nyo. Pre-qualify nila ang St. Timothy, pre-qualify nila ang Miro joint venture, pero nakalimutan nila na hanapin yung agreement between St. Timothy, the ITPM Concept Solutions, and Miro. Lately, ang sabi ni Chair Garcia, they will require Miro, St. Timothy, and the ITPM to make another agreement defining their respective roles in the elections para wala daw turuan kung sino yung nagkamali. This is something that should be done in the pre-qualification phase of the meeting. Pero, ngayon po, kinukorek nila. Kinukorek nila after the meeting. Pwede na pala ngayon yun. Pag may mali ka, merong isang parte na hindi ka qualified, tuloy lang, pagkatapos ng meeting, pag nasa nila yung kontrata, saka mo babaguhin. Second, during the post-qualification, ang present po na ballot box ng Miro joint venture ay transparent. Makikita niyo po yung balota, makikita niyo yung boto. And this is against the provisions of the terms of reference of the meeting. Pero pinos-qualified nila ang joint venture. Ngayon po, after the fact na naman, pinababago nila yung kulay. Ngayon daw, dapat hindi transparent, dapat color yung ballot box. So, after the fact naman. Pero pinakamalaki gulo po dito, yung sistema na pwede kang mag-recast ng iyong ballot. Pwede po itong magdulot ng napakalaking kaguluhan pagdating po sa actual election day. Yung pong legality po ng sistema ng Miro, it's up to the Supreme Court. They will decide on that. Pero, simple lang po. Gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo. Ginagamit natin OMR, subukan na yan dito sa Pilipinas. Nasubukan na yan sa ibang elections in other parts of this world. Yung another system, which is the VRE, that nasubukan na po yan dito sa Pilipinas, sa ibang mundo. Yung combination po, nasubukan na yan. Pero ito pong sistema na ito, wala pa pong bansa o eleksyon na gumamit na ito. Ibig sabihin, ginipig ang eleksyon ng Pilipinas. Tayo po ang ginipig ng Miro system. This is a new rollout. At napansin ko po, isang statement ni Chairman Garcia. Sabi niya, the procurement of the new machines is an all-government decision. All-government decision. Maling-mali po ito. Bakit? Ibig na sabihin, ang executive department, ang legislative, may partisipasyon dito sa procurement na ito ng bagong machine, sa pagdidesisyon na ito. Ang COMELEC po ay isang independent commission.
Wala pong pakialam ang mga politiko sa manner ng pag-conduct ng eleksyon. Ibig ba sabihin, sinabi ng Kongreso at ng Executive Department na sabihin nyo na sira na yung mga makina kahit hindi pa? Sabihin nyo na wala na spare parts kahit na mayroon kayong kontrata na dapat mag-provide ang Smartmatic until 2025 elections ng mga spare parts? Sinabi ba ng Kongreso ng Malacanang na abusuin nyo yung kapangyarihan nyo at i-disqualify nyo ang Smartmatic? Sinabi ba ng Kongreso na labagin nyo yung sarili nyo mga terms of reference? Sinabi ba na huwag nyong convene ang Comelec Advisory Council, maglabas na kayo ng TOR? Bakit? Ito po yung desisyon ng Comelec. Bakit dinadamay yung national government? Why would they drag the national government? Why would they drag Congress? Kung meron pong kaguluhan na mangyayari dito, responsibilidad lang ito ng Comelec. At hindi po dapat idamay, especially with our heated political situation, especially with our problem with the WPS. Napakahalaga po na may kredibilidad yung eleksyon natin. Sabi nila, anong motibo mo? Baka ano ka ng Smartmatic? Baka ikaw ay ginagawa mo ito para sa oposisyon? Di po. Whatever will be my motive will be doubted. Sinasabi ko na lang po, i-judge nyo, tama ba yung sinasabi ko? Tama ba o mali? Napakalaking risk po sa akin po. Bakit? Kandidato ako sa susunod na election. Ang referee ko, they can do anything to. Pero, siguro baka ito na yung, kahit ito na yung huling legacy ko in the preservation of the democratic processes. And if they will, baguhin nila, ayusin nila, paliwanag nila mabuti. I'd like to be proven wrong. Pero kung hindi ko nila may papaliwanag mabuti, I'm willing to file an impeachment against Comelec. And I will prove na ang dahilan dito, simple lang po. We never spent 6 billion in the 5 elections sa automation. Ngayon, almost 18 billion. Hard disk, mass production, 120,000. You will never spend 20,000 pesos sa hard disk. Monitor, 14 inches. You will never spend 10,000 for a monitor. Ballot box, 120,000. You will never spend 5,000 for a ballot box. Software, magkano lang yun? 18 billion divided by 120,000. 150,000 pesos per unit. Kano punan? Less than 50,000. This is the reason for all of this, despite all the red flags of Miro, bulag, pipi, at bingi ang Comelec. Bakit? 12 billion ang diferensya. Okay na sana. Okay na yung 12 billion. Pero sana huwag magtagulo yung eleksyon. Pero sa pinapakita nila, ngayon, nililito nila yung tao. Chairman Garcia is acting as the marketing manager of Miro. Dapat na magpaliwanag ditong sistema na ito, yung mga technical people ng Miro, yung technical people ng Comelec. Hindi si Chairman Garcia. Kaya nga mali-mali yung mga sinasabi niya. Ito po ang diferensya.
Yan ang diferensya. Salamat po. Questions? Sabi niyo wala sa microphone. Ito. So sabi niyo wala sa Supreme Court na yung kaso, and then sabi niyo si chairman hindi nga siya pumunta dito dahil takot siya na makontempt. So hindi ba kayo na-answer na makontempt kayo ng SC dahil nga nandun na sa yung kaso sa Supreme Court? And yung filing niyo ng impeachment, yung threat ng impeachment kay chairman, kailan niyo balak gawin yun? After ba ng SC ruling o kahit na hindi pa nag-rule lang ng SC? Alam niyo, yung two issues lang. Two issues lang po yung nasa Supreme Court. Illegal impediment, violation of Section 12, at violation of Section 7. I did not discuss the details of the case. Ang diniscuss ko po yung outside of the issue. Ang diniscuss ko po yung mga sinasabi ni Chairman Garcia sa mga interviews niya. Yung mga demonstration na mali ng Commission on Elections. So, hindi po ako natatakot dahil wala po akong nilalabag na batas. Sir, sa impeachment, sir, kailan niyo balak? Well, sinabi ko nga, they asked for 30 days. I'm still patient. Sir, you're saying na nag-act si Chairman Garcia as marketing manager of the Miro. Would you think to sa 12 billion na binabanggit yung ang pinabag si Chairman? Hindi ko po alam yan. Hindi ko po alam yan. Basta may ano po yan. Yan po yung difference. Pero sir, bakit We will cross the bridge when we get there. bakit siya nagpo-promote hindi yung Miro? Yun po hindi ko alam. It should be the technical people so that the technical people can dispute what they're saying. Kaya nga inimbita ko sila eh. Sabi ko nga, i-dispute nyo yung sinasabi ko na it will take time, it will create chaos kung yan ang gagamitin yung sistema. And they prove me wrong, I will apologize. Gusto nila, lumuhod pa ako sa kanila. Hingi ako ng tawad kung mali ako. Pero alam ko, tama ako. Very confident ako, tama ako. Sir, Lawrence Raj, Pilipinas. Yes. Sir, sakaling mapatunayang tama po kayo, hindi po ba, may sapat pa bang panahon para baguhin ng COMELEC yung mga nagawa niya na ngayon? Yes, there are two options. Once, mabilis ang pagbibidding or pwede rin po na negotiated. Pwede rin po na gamitin yung old machines. It will take only 2 months to refurbish all the old machines. Sir, hindi ba kayo natatakot na this coming election? Personally kayo ng COMELEC since you're planning to run? Tatakot po. Pero that will not prevent me from doing my duty in preserving our democratic processes. I've been to politics for so long, and maybe this is my twilight days. I'll be doing what is right. Sir, hi po, Mads po from Net25. Sir, sabi niyo po, pwede namang i-refurbish yung mga machine, yung sa BCM. Ang sabi ng COMELEC kasi, ang problema po, yung mga gamit na mismo, mahirap i-refurbish daw. Hindi po totoo yun. Kasi po, after the 2022 elections, yan po ay in-inspect ng COMELEC. Yung 97,000 machine in-inspect ng COMELEC, isa-isa po yan, in-inspection nila at sinertify na nila na they are all in good working condition. In fact, Smartmatic gave them 1-year warranty para kung meron may diferensya sa storage, pwede pa nilang i-repair. Pero sa halip na tingnan nila kung ano yung mga nasira, ang ginawa po nila, naglabas sila ng en-banc resolution declaring all these machines as unserviceable. Ang sabi nila sa resolution, sira na, walang spare parts. Hindi po totoo yun. May certifications yan. They are all in good working condition. Hindi po totoo yun. Meron pong kontrata ang Smartmatic at ang COMELEC na magpo-provide ang Smartmatic
Obligado ang Smartmatic mag-provide ng spare parts until the 2025 elections. Hindi totoo yun. At hinilabag po ng COMELEC yung mismong rules ng Commission on Audit. Ano ba yung rules ng Commission on Audit? Pag dineclare mo ang isang government equipment, machine, na unserviceable, dapat inspect yan ng Commission on Audit, at Commission on Audit ang magsasabi whether it's unserviceable or not. Meron po yan. Hindi ko na lang matandaan yung particular directive ng COA tungkol po sa disposal, but you can research yung particular provision na yon, na bago po i-declare na unserviceable ang isang government equipment, kailangan po ng COA approval. Wala po yan. Sir, here wala po. Sa inyo, wala po kung gamitin yung PCM o mag-negotiated contract tayo po ng ibang machine, ibang sistema. Ang gusto nyo lang, huwag gamitin yung ECM. Tama po ba? Huwag gamitin yung hindi pa nagagamit sa ibang eleksyon dahil wala pang proven capability. Alam nyo, sa totoo lang po, kinausap ako, nung nagsalita po ako sa Congress, kinausap ako ng Miro. Twice. Kinausap nila ako. Ang isa lang po sabi ko sa kanila, wala akong personal sa inyo. Basta gagamitin nyo lang yung nagamit na sa ibang eleksyon, pwede. Pinayuhan ko pa sila na gamitin nyo na lang. Di yung the old system, whether, kasi imposible naman gumamit sa atin ng DRE, napakamahal Di, gumamit kayo ng OMR, wala namang problema sa akin. Pero huwag kayong gagamit. Para lang magmahal, gagawa kayo ng mga hocus-pocus. Di ba? Mahirap yun Inausap nila ako thrice. Si Alvin Lim, yung sa kanilang IT, yung isang kasosyo nila, yung gumagawa ng ballot box, si Willie, at nakausap ko rin, accidentally, si St. Timothy. Pare-pareho ang sinabi ko sa kanila. Sir, parang lumalabas dun sa presentation yung na bukod sa mahal yung kontrata, nagda-doubt kayo dun sa magiging result ng election, madaling kayahin kung yung pagpapasiyan yung naging presentation. Alam niyo, hindi po ako naniniwala na madaling dayain yung technology. Ang sinasabi ko po, dahil doon sa proseso, it will take time for one person to vote and it will take eternity para matapos yung election natin. Na magkakaroon po ng kaguluhan. Bukod po niyan, nakalimutan ko kanina, yung kanilang election management system gagamit ng MS Word sa kanang Excel. Napakadelikado po niyan. Although pre-election yan, yung voters list, yung mga voters information, kung gagamit ka ng MS Word, gagamit ka ng Excel, tanong nyo sa mga IT, pwede pong baguhin yan. Editable, corruptible, hindi mo matitrace kung sino yung gumawa ng pag-edit o pagko-corrupt ng system. Na yung Supreme Court magro-rule ng tama. Although, sabi ko nga, kung talagang confident yung COMELEC sa sistema na yan, sana 10 days is enough para sagutin yung aking Pero humingi sila ng 30 days. Mas matagal pa yung extension kaysa doon sa time na binigay sa kanila ng COMELEC. So, but sabi ko we will be very patient. We will wait for the Supreme Court decision. Kaya lang po ako nag-press con ngayon para ipakita ko po na yung sinasabi ni Chairman Garcia yung kay Karen sa mga demonstration nila mali. Misleading. Sir, kung isa po, PTV4. Yes. Sir, do you think kaya ng machines ng Smartmatic na magkaroon din ng DRE, magkaroon din ng system na magkaroon ng touchscreen and everything, yung pinakita ng Miro, do you think kaya nila sa oras na yun? Alam mo yung touchscreen na yun, kalokohan yun Kasi ano rin yun resibo rin yun, digital lang. Wala namang pinagkaiba. Pre-process din yung machine. Paano magiging transparent? Pinasok mo yung balota mo, pinoseso ng makina. Hindi lumabas yung resibo. Nakita mo yung boto mo.
Pinasok mo yung makina mo, pre-proseso ng makina, nilabas sa monitor. Pareho lang. It's the same thing. The only difference is this is 18 billion and this is 6 billion. So, technically, Ginagawa lang nila ito to justify the price. so technically, sir, we are proposing is the same machine na gamitin. Actually, capable yung Smartmatic BCM, capable yan ng ganun. Kaya lang nga, dati gustong gawin yon, kaya lang hindi nila ginawa dahil alam nila, hahaba ang pila, magkakaroon ng disenfranchisement kapag humaba yung pila ng ganung katagal na botohan. Sabi ko nga sa inyo, for every 30 seconds per voter na madagdag, 8 hours ang madadagdag sa election time, sa duration. And I can prove that. Dapat nga sila gumagawa nito yung time and motion eh. Sila dapat ang gumagawa nito eh. During the committee on the joint committee on automation, talagang yung COMELEC nagkakaroon sila ng time and motion. Iniimbita kami mga congressman dati. Iniimbita kami mga congressman doon mismo sa eskwelahan. They will invite voters sa marami, isang school. Isang school, voters na isang voting center. Ganon dati ang ginagawa. Pero hindi nila magawa kasi nga sabi ni Chairman Garcia, kino-customize pa. Hindi mo na alam kung ano yung kino-customize nila, whether simple features or the system itself is being customized. Anytime, willing ako umarap sa COMELEC, sa prove me wrong. Pero nagkausap na ba kayo ni Chairman, sir? Kaya nga in-invite ko siya para mapakita ko sa kanya. Wala po. May umausap sa akin biro. Pero sinabi ko sa kanila, mali yung sistema niya. It's prototype. Sinabi ko sa kanila. 3 yung umausap sa akin sa biro. Sir, if you will be proven wrong po para sa inyo, okay lang naman hindi or just... Luluhod pa nga ako di ba? Para humingi ng pasensya. Justified po yung malaking presyong nadagdag. If ever na okay naman yung system para sa inyo. Sa akin, hindi masyadong importante yung presyo. Although, syempre, yung corruption is one of our problems. Sa kapag may corruption, hindi mo na yung credibility ng elections, di ba? Kaya nga, sabi ko, importante, i-prove nila na mag-work itong system na ito. Pero paano mo i-prove kung madidelay nga? Simple lang naman eh. Dadagdagan mo yung voting time eh. Di ba? Paano? Paano yung mangyayari? Tapos, yung digital, yung printed receipt, pareho lang naman ng digital receipt. Anong pinagkaiba no? Wala naman. Sir Gerard po kumain. Sir, you're saying po sir na dapat invalidate yung contract between Miro and COMELEC. That's my petition. Yes. I don't want to discuss the details of that petition. In case sir na mag-grant yung sir hypothetically, ano po yung fallback natin? May time po ba to find another supplier? Yes. Less than Yes. 1 year na lang, sir. Yes. Paano po kaya? Alam nyo, yung i-repurpose lang nila yung 2 months lang, tapos na. Yung atin, this is not owned by Smartmatic, owned by the government. Tapos na. Mag-negotiate sila ng contract sa responsible, tapos na. Aside,
you're saying, sir, aside dun sa refurbish, pwedeng negotiated. Sir, with regards dun sa refurbishment, sir, nung previous elections, nag-refurbish din po. Yes. Pero marami rin nag-malfunction. Ano po yung Hindi, assurance? mali yun. Mali yung sinasabi nila. Ang average na malfunction sa election sa buong mundo, 5%. Tayo, hindi pa tayo yung mating machine na binili, hindi pa yung nag-malfunction na more than 1%. Pero sir, the COMELEC was lambasted after ng 2022 elections with the 2,000 malfunction. Ano po yung assurance na hindi ulit? Sabi ko nga, meron namang world standards sa magma-malfunction. That is 5%. And we did not reach that. But do you think, sir, acceptable yun sa public? Yes, acceptable. Ang Miro, ang nag-malfunction sa Congo, 49%. Sa election nila. Sa Iraq, yung Miro, 70%. Kaya nag-revert into manual elections. Thank you, sir. Wala na pong no more questions? Yung Miro po, hindi ginagamit sa Korea. South Korea mismo. Once lang sila nagamit, yung tabulation lang. Kasi po manual election sa Korea. Kaya po mali yung ginamit ng Korea, hindi po yan. Hindi nagamit. Ang experience ng Miro, lahat authoritarian government, yung hindi ka pwedeng pumalag. Congo, Nicaragua, Kyrgyzstan, Iraq. Authoritarian governments. Yan yung kanilang Russia. Yan yung kanilang experience. And the U.S. Treasury Department accused 3 Congolese election officials of inflating by 100 million Miro machines. Dollars, $100 million. All these red flags, hindi po nakita. Naging pipi, naging bingi, naging bulag ang COMELEC.